Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa siyudad ng Maynila. Ito po ang kwento. Alam niyo ba mga pare, bali-balita ang mga aswang dito sa siyudad natin. Akalain mo, may mga nakakarating ng mga nilalang dito galing sa mga probinsya. Sambit ni Albert habang nilalagok ang isang baso ng alak nung hapon na yun. 5 kaming magkakaibigan ang dumalo sa inuman. Taong 1989 sa Tondo, siyudad ng Maynila. Galing sina Greg at Albert sa trabaho nun. Sila ay mga konduktor ng bus. Habang ang isa pa naming kaibigan ay nagtatrabaho sa isang kilalang fast food chain. Siya naman si Victor. Halos kasabayan lang namin siyang dumating sa inuman. At ang kasama ko naman ay ang pinsan kong si Ben. At galing kami sa isang lakad. Napadaan ang lahat ng magtropa sa isang tindahan na pumapagitna sa squatter area at sa mga gusali ng syudad. Ito ang tindahan ni Aling Maribet, napuno ng bilihin katulad ng mga nakasabit na tagpipisong chicherya at iba pang bilihin sa sari-sari store. Meron pa itong teleponong pwede kang makitawag kada 5 minuto na binabayaran ng linya. Oh, nandito na naman ang grupong mamamakyaw sa aking mga ititindang alak. Aba, halina kayo. Alam kong gusto nyo nang mag-inuman. Hala, sige. Kunin nyo yung kahoy na mesa na may mantel dun sa likod ng bahay at yung 5 maliliit na mesa ko dun. Simulan nyo na. Magagabi na. Wika ni Aling Maribet na binabasag na ang mga yelong pampalamig para sa mga bibili ng 5 magkakaibigan. Ito talagang si Aling Maribet. Alam na sa tuwing sasapit ang Sabado, nakaredy na talaga ang mga alak at inumin natin. Sabi naman ni Ben habang kinikis-kis ang 2 kamay sabay luwa ng dila na halatang takam na takam sa alak na hinahanda ni Aling Maribet. Ayos ka talaga, Aling Maribet. Nako, baka maglalagi kami rito dahil sa sobrang yung paghahanda sa tuwing naririto kami, lalo na pag ganitong araw. Dagdag pang tugon ni Greg habang pinupunasan ang mantel ng basahan na napulot sa tabi ng tindahan. Habang ako naman at si Albert ay naninigarilyo malapit sa isang poste ng eskinita sa bandang looban. At nagkwekwentuhan kami sa mga nangyayari sa kalapit barangay patungkol sa isang aswang daw na ayon sa bali-balita ay nagmula sa karatig probinsya ng Maynila. Ano ba naman yan, paring Robert, paring Albert? Lumayo pa kayo at pumesto pa kayo dyan. Rinig na rinig ko naman kayo sa mga kwentong aswang nyo na naman O siya, dito na kayo. At may nabili akong pulutan. 2 supot ng chicharong bulaklak, 1 supot ng lumpiang Shanghai, at 3 supot ng barbecue.
Sigurado, magugustuhan nyo to at galing pa to dyan sa kabilang kanto. Wika naman ni Victor habang nilalapag ang mga pulutan na dala nito. Pagkatapos ay nagpalit na ng suot nitong uniforme galing sa pinagtatrabahuhang fast food chain. Panakanakang pagdilim ang sumasapit na sa lugar. Hanggang sa ang buwan ay tila nakasilip na. Muling nagsalita si Aling Maribeth at ang kanyang sinabi ay patungkol din sa nilalang na umaaligid paggabi dito sa aming lugar. Lingid sa kaalaman ni Aling Maribeth na yan din ang pinag-uusapan namin ni Albert kanina. Sumapit ang 8:00 ng gabi at halos nakailang bote na din kami ng alak. Doon ay nagkakakwentuhan na kami at ang mga katropa kong nahihilo na tila tinatamaan na. Maya-maya pa ay may nagbanggit na patungkol sa haka-hakang aswang dito sa aming lugar. At doon na napunta ang aming kwentuhan. Alam nyo, hindi naman totoo yan. Dahil kung totoo yan, baka napatay ko na sila. Maangas na tugon ni Greg sa amin na normal naman kapag nakakainom ito. Maingay ang bawat sandali at hindi na namin namamalayan ang paglipas ng oras at ang paglalim ng gabi. Nang sa gitna ng masayang kwentuhan, biglang may naramdaman akong kakaiba. Mga pare, naramdaman nyo ba yun? Parang may humawak sa akin. Parang may dumaan na isang anino. Pero ang lamig ng kamay. Nakakakilabot, sabi ko. Pagkarinig nun, ay biglang natahimik ang lahat sa inuman. At kasabay nun, ay parang nasamid ang aking pinsan na si Ben. Na tila ay nakaramdam din ng kakaibang takot. At sabay akbay niya ito sa akin. Robert, huwag mo lang pansinin. Baka guning-guning mo lang yan. Huwag ko nang pansinin. Pautal-utal na tugon sa akin ni Ben habang sumisinok-sinok pa ng mabulunan sa kinaing barbecue. Kaya sa pagpapakalmang iyon ni Ben, ay muling nagsimula ang kwentuhan at muling nanumbalik ang ingay. Ngunit batid ko na may napansin din si Ben. Alam kong hindi lamang akong nakapansin nun. Ilang sandali pa ay pasimpleng ibinulong sa akin ni Ben kung ano ang kanyang nakita kanina. Ayon sa pinsan ko, ay isang kamay na sobrang kulubot daw ang nasilaya niya na humawak sa akin kanina. Hindi niya alam kung anong nilalang ito. Ngunit ang alam niya ay baka ito ang sinasabing aswang na pinagkukwentuhan namin kanina ni Albert. Nagdaan ng ilang sandali at napansin kong hindi na ganong nagkukwento si Ben simula nung may naramdaman akong kakaiba kanina. Lumipas pa ang ilang oras at hating gabi na at hindi pa rin kami tapos sa aming inuman. At pansin ko na tulog na ang pamilya ni Aling Maribeth dahil nasa likod lang ng kanyang tindahan
ay naroroon din nakatira ang kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga anak. Ngunit si Aling Maribeth ay nananatiling gising. Nakabukas pa din ang kanyang tindahan. Hiwalay na sa asawa kasi si Aling Maribeth, kaya malaking tulong ang dagdag kita sa kanyang tindahan, lalo pat sa tuwing mag-iinuman kami dito. Kaya bagamat puyat at malalim na ang gabi, ay hindi pa rin ito nagsasara hanggat hindi pa kami tapos sa aming inuman. Nang sa kalagitnaan ng kwentuhan ay tumayo si Victor at tila may bibilhin sa tindahan ni Aling Maribeth. Habang papalapit sa tindahan ay nakadinig ito ng parang huni at pagaspas ng pakpak. Maging ako ay narinig ko yun. Kaya agad napatanong si Victor pagkadating sa harapan ng tindahan. Anong huni yun? May ibon ba dito sa parte na to, Aling Maribeth? Patanong na sambit ni Victor sa aling nagbabantay. Hindi naman sumagot si Aling Maribeth. Kaya sinilip ko na din ang tindahan. Pagkakita namin ay nabitawan na ni Aling Maribeth ang abakang pamaypay na hawak nito, dahil nakatulog na ito sa loob ng tindahan niya nang hindi nito namamalayan. May mga nag-aalaga din ng manok dito sa Maynila, ngunit sa parting ito ay wala akong alam na may alaga ng manok. At isa pa, ang manok ay kadalasang tulog kapag gabi. Ngunit nung kanina ay dinig na dinig ko ang huni na yun at maging ang pagaspas ng pakpak ng kung anumang ibon na yun. Kaya medyo nakiramdam ako. Nako mga pare, baka yung aswang yan na kinukwento ko sa inyo kanina, yan yung pinag-uusapan namin ni Robert kanina, di ba? Kala namin haka-haka lang yan. Sambit naman ni Albert. Yan din yung nabanggit nung isang matanda sa pinagtatrabahuhan namin. Siya rin yung nagsabi na nanganganib daw yung lugar natin. Ang alam ko, tawag daw nila dyan tik-tik. Di ba, Greg? Yan yung naikwento nung matanda sa trabaho. Pagsasaad pa ni Albert na patuloy pa din sa pagkukwento. Bagamat may mga tama na sa alak, ang iba naming katropa ay medyo nakakaramdam na rin ng nervous. Kasama na ako dun. Maya-maya pa ay nakarinig muli kami ng pagpagaspas ng parang isang ibon sa aming itaas, na parang umiikot ito sa himpapawid. Paikot-ikot lamang ito. Lahat kami ay natigilan. At nung sandaling yun ay dali-daling isinarado ni Aling Maribeth ang kanyang tindahan at nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Marahil ay narinig din nito ang pumapagaspas sa itaas na parang isang malaking ibon. Sa sobrang kaba at dala na rin siguro sa sobrang kalasingan, ay biglang sumigaw si Greg. Sinigawan niya yung pumapagaspas na yun na umaaligid sa himpapawid. At dun niya pinagtatapon ang pulutan at pinagbabasag ang mga bote ng alak na walang laman. Binasag niya to sa gilid ng mga upuan. Parang nagwawala si Greg.
Nabigla ako sa ikinilos ni Greg at hindi ko na nagawang awatin ito. Habang nagsisisigaw si Greg, ay pilit siyang inaawat nila Victor at Albert. Ilang sandali pa ay nakita ko na din na dumampot ng bote ang pinsan kong si Ben. Hinawakan nito ang uluhan ng bote ng alak at inihampas ang puwitan sa kalsada habang hawak-hawak pa din nito ang uluhan ng bote na magsisilbing matalas na bagay na pwede niyang ipanlaban sa nilalang na yun, na kung sakaling maisip ng nilalang na yun na lumapag sa lupa. Kaya ako'y napagaya na rin. Dumampot din ako ng basyo ng alak. At ganun din ang aking ginawa. Nagbasag din ako. At nananatiling hawak ko ang uluhan ng basag na bote. Nang maya-maya pa, ay biglang napatingala ang lahat. Nang may mistulang humuni ulit sa aming ibabaw. Doon ay nagmistula kaming mga kriminal. Ang lahat ng aking mga kasama ay kumuha ng kanya-kanyang matatalim na bagay. Magkabilang kamay ay may hawak na basag na bote. Tila naghahanda sa nakaambang panganib. Habang sina Victor at Albert naman ay nakakita ng bakal na tubo dun sa may poste malapit sa basurahan. Dun sila pumwesto at doon nagabang sa kung anumang peligro ang pwede naming kasapitan. Ilang sandali pa ay tila tumigil ang pagpapagaspas sa aming itaas. Parang nawala na yung pumapagaspas. At ang huni naman nito ay biglang humina. Para itong pahinto na. At doon kami napatigil. At tila nawala ang aming kapraningan patungkol sa disgrasyang pwede naming kahantungan. Nawala? Nasaan na yun? Saan nagpunta? Duwag na aswang naman pala yun. Walang binatbat. Medyo humihingal-hingal pang tugon ni Greg sa nilalang na yun, na marahil ay dala na rin ng labis na pag-inom ng alak. Yun lang. Wala na. Nasaan ka na? Wala ka naman pala eh. Bigla namang sambit ni Ben. Nang biglang may lumabas na kamay at hinatak si Ben papalayo. Isang mahabang kamay na nagtataglay ng mahahabang daliri at may kahabaan ding mga kuko. At ang balat nito ay kulukulubot. Hinatak ng kamay na to si Ben na parang isang bagay lamang. Walang kalaban-laban si Ben at kinalagkad ito patungo sa madilim na kanto. Ilang sandali pa ay pumalahaw sa kirot, sa sakit, at humingi ng saklolo ang kaawa-awang pinsan ko. Sigaw na lamang siya ng paghingi ng saklolo at yun na lamang ang aming naririnig. Hindi namin siya makita, kaya pinilit kong sundan ang aking pinsan. Tinakbo ko ang madilim na sulok na pinaghilahan ni Ben. Ngunit pagkadating ko sa harapan, ay tila panay kadiliman ang aking nakita sa panulukan na yun. At binalot na ako ng takot na baka nasakmal na ng tuluyan si Ben at napatay na ng aswang.
maging si Victor na sumunod sa akin ay natigilan din sa parting iyon na madilim na panulukan. Wala akong magawa kung ano-anong pumapasok sa aking isipan. Takot, lungkot at awa. Yun ang naghahalo sa aking isipan. Ngunit maya-maya pa, ay tila nanaig sa akin ang galit. Galit para sa pinsan kong si Ben. Habang hawak-hawak ko ang basag na bote, ay sinugod ko ang madilim na panulukan na yun. Sinugod ko yung lugar na kung saan hinatak si Ben. Gusto kong paslangin ang aswang na yun, yung bumiktima kay Ben. Pagkasugod ko, sumunod din ang mga kasamahan namin. 4 kaming sumugod na armado ng basag na bote. Pagkasugod sa madilim na panulukan na yun, ay bigla na lamang kaming natigilan. Dahil ang palahaw at pananagoy na naririnig namin kanina ay biglang napalitan ng isang tawa. At maya-maya pa, ang tawa ay naging isang halakhak habang nasa madilim na bahagi kami ng panulokang iyon. Kaya napalingon ako. Panay halakhak na lamang ang umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. "Aswang! Lumabas ka!" Sigaw namin habang bit-bit ang mga basag na bote at ang bakal na tubo. Paglingon ko ay pawang kadiliman lamang ang aking natatanaw. Maging ang ilaw na kanina ay nasa poste ay hindi ko na rin maaninag. Pawang kadiliman lamang. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng sigaw ng pagtangis na parang nakaranas ng matinding sakit at mga panaghoy. Kaya sa takot na baka maunahan kami ng aswang, ay iwinasiwas ko na ang dala kong basag na bote. Iniunday ko sa kadiliman, sa hangin, sa madilim na kawalan. Iwinasiwas ko ito sa aking paligid. Sunod-sunod yun. Hanggang sa makaramdam ako ng hingal. At nang medyo napagod ako ay tumigil ako. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Makailang sandali ay narinig ko si Greg. Boses ni Greg yun. "Pare, ang sakit. Natamaan nata ako. Tulong. Mga pare. Tulong. Albert. Robert. Victor. Tulong." Sambit ng boses na nagmumula kay Greg. Sa tunog ng boses ni Greg, parang marami itong tinamong pinsala. At ang paniniwala namin ay inatake kami ng aswang sa madilim na panulukan na yun. Nang maya-maya pa, ay nakakita ako ng mapupulang ilaw. Napakiwari ko ay mga mata ng isang aswang. Kaya nagtatatakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo palayo sa panulukan na yun. Palayo sa mga kulay pula na yun. Takot na takot ako. Tumakas ako, nagpakalayo-layo ako sa lugar na yun. At dala-dala ang natitira kong pera. Sumaglit lamang ako sa bahay. Malis ka agad ako.
tumungo na sa aming probinsya. Ni walang ibang damit na dala. Parang hindi ko na alam kung anong nangyari. Gulong-gulo ang aking isipan. Pagkalipas ng ilang taon, inabalitaan ko na lamang na matapos ang pangyayaring yun ay naaresto si Greg ng mga kapulisan. Dahil nung gabi na yun, ay nasa tabi niya ang mga walang buhay ni Albert at Victor na puno ng sugat ang katawan. At naaktuhan siya ng mga pulis na hawak-hawak ang basag na bote. At walang kaduda-dudang siya ang pinagbintangan na pumaslang sa aming mga kaibigan. Ayon sa investigasyon, ay dala ng kalasingan. Kaya nagwala si Greg at pinaslang ang mga kasamahan namin. Walang naniwala sa pangyayari. Dahil nakainom si Greg nun. Lasing siya ng mga panahon na yun. At ang tanging naging sambit ng kanyang mga nanginginig at namumutlang mga labi habang nasa ospital dahil ipinagamot siya ng mga pulis bago siya tuluyang inaresto. Ito ang mga katagang namutawi sa bibig ni Greg. Tik-tik, tik-tik, tungga pa. Aswang, tatagain kita. Patay ka sa akin. Patay ka sa akin. Tik-tik, tik-tik, patay ka sa akin. Mga salitang namumutawi sa bibig ni Greg habang lumilibot ang mga paningin. Paulit-ulit na sinasambit yun ni Greg. Kasabay ang kanyang dila na nakalabas na parang adik. Parang nabaliw na nga si Greg. At sa kasalukuyan ay nakalagak sa isa sa pampublikong ospital na nangangalaga sa kaisipan. At bukod sa akin at kay Greg, ay may nakaligtas pa sa pangyayaring yun. Oo, may nakaligtas pa sa pangyayaring yun. Dahil pagka-uwi ko sa probinsya, ang unang sumalubong sa akin patungo sa aming baryo ay si Ben. Kakaibang tuwa at kilabot ang naramdaman ko nung mga sandaling yun. Ben, buhay ka? Paano? Di ba pinatay ka ng aswang? Kitang-kita ka namin, Kinaladkad ka ng aswang. Sambit ko sa aking pinsan. Nakakaawa kayo nung gabi niyang pinsan. Buti nakaligtas ka at nakatakas bago ka makita ng mga pulis. Sige, hahayaan na lang kitang makatakas sa kamay ng aking ina. Oo, Robert. Kami ang umaaligid ng mga aswang sa syudad. Ngayon, dito ka lang sa ating probinsya. Huwag kang aalis dito bago pa magbago ang aking isip. At baka
mapatay pa kita gamit ang mga kuko ko at pangil. Sambit ni Ben na tila nag-iibang anyo sa aking paningin. Doon na ako nagpakatago-tago at hindi na ako bumalik pa sa syudad. Ilang taon na rin ang nakalipas na mangyari ito. Ayon sa usap-usapan dito sa aming probinsya, ay nahawaan ang ina ni Ben nung napunta ito ng Maynila, at kasamang nahawaan si Ben ng pagiging aswang at naging dahilan ng masaya naming inuman ay nauwi sa tagaan upang mailigtas ang aking sarili mula sa kamay ng mga aswang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po.
Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa'yo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.